The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Thus you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured up." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When I was studying at the University of the Philippines, taking up my master's, isa sa mga naging studies namin ay yung domestic abuse. Specifically, yung pong target talaga namin dito ay to come up with policy alternatives. Kasi kinakailangan na tugunan natin yung malaking problemang ito. Yung domestic abuse, ayon sa study, is always cited as one of the reasons why couples would want to be divorced from their spouses or from each other. Usually, it's the women, who are constantly the victims of domestic abuse. Kukunti lang naman yung mga lalaki na talagang battered husband. Pero lumalabas na battered wives talaga. So ito yung sinasite nila na napakalaking o pinakamahalaga na dahilan kung bakit gusto nila na magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas. Huwag na natin pag-usapan yung tuloy-tuloy na policy alternative. Binanggit ko lang ho ito kasi kung merong policy alternatives na pwedeng tumugon sa malaking problema na yan na domestic abuse, on the spiritual side, meron din pala tayong pwedeng gawin. At ano yun? To invoke the intercession of Saint Monica. Di ba? So yung policy initiatives o mga policies na dapat na pinoformulate, ito ay pagtugon para mapigilan mo yung mga abuser. Pwede silang ikulong, pwede silang i-fine, o kung ano-ano pa na pwedeng gawin. That's on the legal side. But on the spiritual side, ito yung patroness ng mga victims of domestic abuse, si Saint Monica. Bakit siya naging patroness ng mga victims ng domestic abuse? Because she herself was a victim of abuse. Yung pong kanyang asawa was of pagan origin. While Saint Monica was very Christian, she came from a very Christian family. Pero nakapagtataka naman kung bakit inasawa niya, pinakasalan niya yung isa na galing sa isang pagan family. Anong pagkakaiba nito? Yung mga pagans, wala po silang religion. Pero kung tawagin pong paganism is religion, yun ang kanilang religion. Ano yung kanilang pinaniniwalaan bilang mga pagan? Wala silang Diyos na pinaniniwalaan katulad ng Diyos na sinasamba natin. Yung mga pagans, ang sinasamba niyan, yung mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Pwede hong, hayop, pwede ding mga inanimate objects, yung iba nga halaman o di kaya trees, yun ang kanilang sinasamba. So imagine, a very Christian woman marrying a pagan. Doon pa lang parang red flag na, di ba? Pero di natin alam kung bakit pumayag magpakasal si Monica. Maybe out of love. Maybe she truly loved the guy. Kaya siya ay nagpakasal dito. So nung sila ay kasal na, nag-umpisa na yung abuse. At hindi lang yung mga victims ng domestic abuse, patroness si Monica. Pati yung mga victims din ng infidelity. O, kayo po, wag na lang kasi masama kayo po may mga babae siguro na di ba na yung kanilang mga esposo ay yun nga unfaithful. Kung meron tayong legal kumbaga remedies, meron ding spiritual remedy. Magdasal din tayo kay Monica. At bakit ine-emphasize ko yung pagdarasal kay Monica? Kasi miraculous. Miraculous. Meaning to say, sa pamamagitan ng dasal, meron hong nababago. Nababago din ho yung mga abuser.
nababago din ho yung mga unfaithful. At ito pa, dadagdag pa natin, patroness din siya ng mga magulang na ang mga anak ay wayward. Yung mga anak na parang black sheep kung ituring. At bakit naman nasabi natin na siya din ay patroness ng mga black sheep na mga anak? Kasi si Saint Augustine, mukhang black sheep sa 3 anak nila. Siya yung eldest, pero naku, wayward soul itong si Saint Augustine. Imagine, his mother was very Christian, pero sumapi pa ito sa isang sekta na kung tawagin ay Manichaeism. At ano yung sektang ito? Yung dualistic nature, naniniwala sila na itong good and evil nagko-coexist yan, at pagkatapos saging naglalaban-laban yan, at pagkatapos ay ine-emphasize nila, alam mo yung carefree na pamumuhay, yung mamuhay ka lang ng masaya, gumigimi ka lagi, umiinom, kumakain, yun lang ang adherence nila sa buhay. So parang walang sense of responsibility. So si Saint Augustine, napagbago. Ano yung dahilan ng pagbabago ni Saint Augustine? Ayon doon sa mga kwento tungkol kay Saint Monica at mismo kay Saint Augustine, it is because of the prayers of Monica. So napagbago yung mga abuser, napagbago yung mga unfaithful, napagbago yung mga wayward children. I will repeat, if we have legal remedies, we have also spiritual remedy to these issues or social issues confronting us. And the patroness is Saint Monica. So today, I invite you to pray. Hindi man po kayo yung victims, maaaring meron kayong mga kakilala na victims, pray for them and invoke the intercession of Monica. She was such a miraculous saint because through her, the grace of God becomes operational. Talagang gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan ng intercession nitong si Monica. And you know what is so interesting also about the life of Monica? Siya po ay nakanonize based merely on applause or general applause ng mga tao. Hindi pa huuso nun yung formal canonization. Ano yung formal canonization? Yung nakikita ninyo ngayon, kapag may mga kinakanonize o hinihirang ng mga santo, mimisahan niya ng Santo Papa, dami mga ritual dyan, nag-i-investigate sila, tinitingnan nila yung mga milagro na attributed doon sa candidate para maging santo. Noong panahon na yon, 4th century, wala pa nito. General applause lang. Ang kumbaga ay nagbunsod sa Santo Papa para ideklara na santa itong si Santa Monica. At ano yung nakita ng simbahan kay Santa Monica? Yung kanyang religious piety. Pagiging madasalin. Naku, yung pagiging madasalin pala, pwede ka maging santo. Sobra-sobrang pagdarasal. Yung kanyang pananalig na sa pamamagitan ng pagdarasal, anything can happen. Anything can change. And in fact, those things that she was praying for, nangyari nga, napagbago yung mga tao na dapat magbago. So yung religious piety niya, napakahalaga. Pangalawa dito, nakita natin yung kanyang dedication sa kanyang pamilya. Kung meron hong mga stage mother ngayon, nauna na naging stage mother si Saint Monica. Alam niyo kung bakit? Kahit saan magpunta yung kanyang anak na si Augustine, nakaantabay siya. Kasi iniisip niya, itong anak kong to, luko-luko. Kailangan ito ng motherly guidance. Pumunta si Saint Augustine sa Italy, pumunta ng Milan, ando dun lagi nakabuntot yung kanyang nanay. Hoping and praying that one day Augustine will indeed change. And lo and behold, doon po sa Milan, napakinggan po nila yung isang napakagaling na isang obispo, Saint Ambrose, while delivering his homily. Augustine was there, listening, at natouch yung puso ni Saint Augustine. At alam mo, nagpabinyag si Saint Augustine, yung nanay niya, very instrumental, ando dun din mismo. And then, they were able to return to Africa, at doon ay sana umpisa nila yung pag-create ng mga grupo, ng mga tao, para hikayatin na sumampalataya sa Diyos. However, sila po ay na-stranded. Okay? Doon sa pagkaka-stranded nila, lalo pang naging mas maigting yung relationship nila bilang mag-ina, at lalo pang kinakitaan ng kanilang pananalig sa Diyos. So both of them were declared saints
by popular acclaim, not the canonization that we have today. So my dear friends, brothers and sisters, the Church presents to us Saint Monica, a great mother, a dedicated wife. Kaya ngayon, dumudulog tayo sa kanya upang manalangin na sana ang pamilya, mabuo, maging solid ang relationship sa isa't isa. At higit sa lahat, kung meron man dito sa atin at kakilala ninyo, biktima ng karahasan sa loob ng pagsasama bilang mag-asawa, we invoke Saint Monica. And may Saint Monica indeed intercede for them so that they may be freed from this hellish union or relationship. Not in a sense that they are going to divorce their spouses, but in a sense that their spouses may change and be converted to the Lord. Saint Monica, pray for us. Amen.